Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito, "Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan, ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan." Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, "Wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo." Narinig ko ang tinig ng Panginoon, "Sino ang aming susuguin?" Sumagot ako, "Narito po ako ang isugo nyo." Ang salita ng Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon." Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po. Halina't magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay, ngayong Sabado, 11 ng Hulyo 2026. Mga kapatid, sa Ebanghelyo po natin ngayon, patuloy na inihahanda ni Jesus yung mga apostol niya para sa misyon na haharapin nila. Kasi alam niya na makararanas sila ng pagtutol, yung pangungutya sa ibang tao. Kaya paulit-ulit niyang sinabi, huwag kayong matakot. Pero merong isang bagay na dapat nilang katakutan. Hindi po ito yung opinyon ng tao, kundi katakutan ang Diyos na Panginoon ng buhay. Kasi mahalagang maunawaan natin to. Yung fear of God ay hindi takot na parang nanginginig ka sa harap ng isang, nakakatakot na pinuno. Pero ito yung galang, pagtitiwala, at pagkilala na ang Diyos talaga ang may huling salita sa buhay natin.
Ito po yung na tumatak sa akin ngayon, na kapag mas mahalaga sa atin yung tingin ng Diyos kaysa tingin ng ibang tao, nagiging malaya tayo. Naramdaman nyo na ba yun? Alam niyo po, maraming mga tao ngayon nabubuhay dahil sinasabi yung opinion ng iba mas mahalaga sa kanila. Sa social media, di ba? Natatakot ma-cancel o mapintasan, o sa trabaho o kaya sa school o sa simbahan. Minsan iniisip natin, huy, ano kaya yung sasabihin ng iba? Ano kaya yung sasabihin ni sister o ni brother? Kaysa, ano kaya yung sasabihin ng Diyos? Mga kapatid, ngayon po pinapaalalahanan tayo ni Jesus na huwag mamuhay sa takot. At pagkatapos, sinabi niya yung isang napakagandang katotohanan. Sabi niya, kahit yung mga maya, kilala ng Diyos. Maging yung buhok sa ating ulo, bilang na niya lahat. Sa madaling salita, you matter to God. Hindi tayo anonymous sa Kanya, hindi tayo nakakaligtaan, hindi tayo isang numero sa napakalaking mundo. Kaya kapag pakiramdam mo, hindi ka na napapansin, tandaan mo to, kilala ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Kanya at may halaga ang buhay mo. Kaya po mga kapatid, ito yung hamon para sa atin ngayon. Huwag mong hahayaan na maimpluwensyahan ka o matakot sa kung anong opinyon ng mga tao para magdikta ng mga desisyon mo. Of course, pakikinggan mo sila, pero ang dulo, ang palagi nating tatanungin ay ang Diyos na may hawak sa ating buhay, ang nagmamahal na Panginoon. Kaya ito po yung tanong na pwede nating dalhin sa buong maghapon. Ano yung takot na humahad lang sa akin upang masunod ko ng buo yung kalooban ng Diyos? Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, palayain mo po ang aking puso sa mga takot na humahad lang sa pagsunod ko sa iyo. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa iyo at mamuhay ng may tapang at may pananampalataya. May takot sa iyo, may galang sa iyo, para kami ay patuloy na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.